Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, lubos po ang pasasalamat ng Office of Civil Defense sa lahat ng mga nakiisa sa matagumpay na first quarter nationwide simultaneous earthquake drill nitong March 13. Higit sa 1,300 LGUs ang lumahok sa earthquake drill, pati na mga ahensya ng gobyerno maging pribadong sektor. Ang Civil Defense in action sa report na ito. At 13 ng Marso, alas 3 ng hapon, isang magnitude 7.2 at intensity 8 na lindol ang nilikha ng gumalaw ang West Valley Fault System. Niyanig ang tatlong rehiyon, ang Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Ito ang senaryong inilatag sa unang nationwide simultaneous earthquake drill. Ang sentro ng pagsasanay ang lungsod ng Santa Rosa sa Laguna sa pangunguna ng Office of Civil Defense, ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Sinimula ng pagsasanay pagpatak ng alas 3 ng hapon, ang hudyat ng sabay-sabay at malawakang earthquake drill sa buong bansa. Bawat segundo halaga, kaya sabay-sabay tayong magdadak, cover, and hold. 5, 4, 3, 2, 1! Sa pangunguna ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, mga pinuno ng ahensya at mga lokal na pamahalaan nag-dock, cover, and hold sa auditorium. Kitang nagsisilabasan na ang mga estudyante sa labas ng gusali ng paaralan. Naging organisado ang evacuation sa gusali hanggang makarating sa open ground. At mga pulis at empleyado ng munisipyo. Sapo-sapo ang ulo, ang iba mismong bangko ang ipinanggalang. Sabay-sabay ang insidente mula sa gumuhong gusali, pagsiklab ng sunog, aksidente sa daan, chemical leak. Hindi magkamayaw ang emergency responder sa pagliligtas sa mga biktima mula sa PNP, Bureau of Fire Protection at mga medical personnel. Binigyang lunas sa mga sugatan at in-evacuate sa mas ligtas na lugar. Nagtayo ng triage area. Inapula ng mga bumbero ang sumiklab na sunog sa Laguna Technopark. Sinubok din ang kasanayan sa pagsagip sa isang vehicle extrication. Isang senaryo rin ng gumuhong gusali sa Arcillas Compound ang nirespondihan ng otoridad sa collapsed structure search and rescue. Ibinida ang mga kagamitan at mga tauhan na susuyod upang matunto ng mga natrap na mga biktima sa gusali. Binigyang lunas naman ang isang iniligtas na driver ng isang truck na may dalang kemikal ng HAZMAT o Hazardous Material Response Team mula sa Bureau of Fire Protection. Habang tuloy ang pag-alalay sa Incident Command Post sa Emergency Operations Center kasama ang Office of Civil Defense, Mimaropa. Umikot ang isang chopper upang magsagawa ng Rapid Earthquake Damage Assessment System. Ilang mga biktima ang nailigtas ng CSSR team ng Santa Rosa buhat sa gusali. Samantala, kinordon na ng HAZMAT team kung saan may tumagas na ammonia. Sinubok din ang kasanayan sa pagligtas sa mga sugatan, pag-alalay sa mga evacuee. Ang mga senaryong ito ang magpapahusay sa kasanayan ng Local Emergency Medical Responder at Local Emergency Response Team sa pagharap sa mga sakuna. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, noong nakaraang taon nasa 9.7 mula sa 10 ang risk index ng Pilipinas pagdating sa lindol. Aniya, kaya naman hindi masamang magkumahog upang maging handa lalo na sa pinangangambahang The Big One o ang pagtama ng 7.2 magnitude earthquake sa bansa. Napakalakas po noon. Hindi yan nakukuha sa tapang. Kahit pilitin yung tumindig, hindi yan nakukuha sa lakas ng loob o muscle. Tutumba kayo. Napakalakas niya. According to the 2004 study done by Peebles and JICA, 30,000 to 50,000 individuals can immediately die. Mamamatay kagad. Kahit nung panahon ng COVID, nung kasagsagan ng COVID, hindi naman kagad ganun ang ating naranasan. At ang malaki ritong pagsubok kapag nangyari yan, may kasabayan na more than 160,000 individuals will be seriously injured. At kandidato rin yan na maaaring mamatay. Handa ang pamahalaan sa kagamitan na tauhan, pero pinakamabuti kung handa rin ang bawat pamilya
at individual upang maging ligtas sa lindol. Hindi nagpapaalam ang lindol. Biglaan yan. Hindi kagaya ng mga bagyo na pag handa tayo 3 days, a week before, kahit paano parang sanay na tayo dyan. Subalit ang lindol, mga kaibigan, hindi yan nagpapaalam. Napaka-destructive, napaka-mapaminsala. Ano pwede natin gawin? Unang-una, yung engineering solutions. Malaki ang ginagampanan dito at ginagampanan pa ng ating mga kasamahan, lalo na sa local government units. Ang ibig sabihin, siguraduhin natin na malakas, matatag ang ating mga gusali, bahay. Yung nagbibigay, halimbawa, salamat sa Santa Rosa. Dito, wala akong naririnig na problema. Mahigpit na pagpapatupad ng building code provisions on safety. Kaya yung mga kababayan natin na nakikinig, huwag na huwag nating shortcutin, huwag na nating ambisyonin. Ipagmamalaki pa natin na City Hall, naka-shortcut ako pag kumukuha ako ng building permit, occupancy permit. Intindihin nyo na lang, trabaho at katungkulan niya ng ating mga local government units na higpitan ang pagbibigay ng building permit. Huwag na natin ikatuwa pa, ikarangal kapag nakaka-shortcut tayo sa building permits. Dahil yung inyong mahal sa buhay, mga anak ninyo at sarili ninyo, ang maaaring napupunta sa kapahamakan pag sinurkat niya. Malaki rin ang pasasalamat ng OCD sa paglahok ng pribadong sektor sa pagsasanay. Gaya na lang ng Laguna Techno Park Association Incorporated, Special Education Schools o SPED, Enchanted Kingdom, Angkas at Armed Forces Reserve Force. Importante ang DAC overall. Subalit yan ay isa lamang sa ating mga pagsasanay. Kailangan natin ng mas massive education campaign exercises kung anong dapat gawin ng mga tao natin. Halimbawa, nagdadrive kayo sa EDSA. Okay lang yun kasi traffic. Subalit pag nagdadrive kayo sa Skyway, anong dapat yung gawin? Titigil ba kayo mag-drive? Tutuloy ba kayo mag-drive? Kung nasa NLEX kayo, SLEX, anong dapat gawin? Lahat yan pagsasanayan natin. Kung kayo nasa building, condominium, anong gagawin na nasa first floor, second floor, at nasa 10th floor? Iba-iba yan. Malayo-layo pa po tayo. Marami pa tayong dapat malaman, matutunan, at pagsanayan. At sinabi ko nga, yung pagiging nasa World Peace Index number 1, ang ibig sabihin niyan, dapat tuloy-tuloy ang ating paghahanda. Engineering solutions, disiplina, kultura, exercises, pagtulong-tulungan natin yung mabuo. At lalo-lalo na sa mga eskwelahan, yung mga kabataan. Nakita namin sa Japan yung mga litrato nung nagkaroon sa lindol, maawa kayo. Yung tinatawag na pancake effect in buildings, na-trap yung mga bata. So dapat yung retrofitting ng mga buildings, baka pwedeng tingnan niya ng ating mga LGUs, ng national government din, tingnan na natin yung retrofitting ng ating mga gusali. Dahil kahit ganong kagaling tayo sa DAC cover and hold, kung ang gusali naman o bahay kung saan kayo nandoon ay mahina, eh doon din kayo matidiscuss. At habang isinasagawa ang mga pagsasanay 4 na beses kada taon ayon kay Yusek Nepomuceno, matutukoy ang potensyal na panganib at antas ng kasanayan na paraan upang mapagbuti pa ang kahandaan upang maging ligtas ang bawat isa at mabawasan ang malubhang pinsala na dala ng lindol.